Hallelujah, maayong buntag, maayong hapon, maayong adlaw sa tanan. So salamat sa Ginoo, nakabalik na gyud ko sa ako nga mga short missions. At salamat sa inyo ang pag-ampo sa ako. So karong buntaga, no, ang ato paminsahe sa na gusto kong i-share ang mensahe nga ako nga nadawat dito sa Korea sa amo nga mission convention. At nawa ang tanan nato mga members, ang ato mga workers, no, ang mga pastors nato, sila pod makadawat og mga training og mga grasya nga gi-prepare pod sa Ginoo sa ilang kinabuhi basin sa mga susunod na mga panahon. Pero karong adlaw, no, ang title ng ating message ay ang paglakaw uban sa saad sa Dios, no? Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan sama sa isa sa paglakaw o paglalakbay, no? At nag-ingon si Pablo sa Romans chapter 1 verse 16 to 17 nga wala ako maulaw sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan, no? Nganong gitawag man ta sa Ginoo, nganong magpaulaw-ulaw man ta, no? Kay ang maayong balita kini ang gahom sa Ginoo para sa atong kaluwasan. Kay kung walay maayong balita nga maihayag, walay pastor, mga evangelist, missionary na mag-proclaim, unsa may gahom nato para makalaya kita sa espiritual na problema, no? So salamat sa gahom sa Ginoo kay nakalaya gyud ta sa gapo sa ato ni Satanas sa sala ug kamatayan, no? Mga igsuon, daghang mga Kristiyano karon nga murag kapoy na sila kaayo sa ilang kinabuhi. Busy sila sa ministry, no? Minsan kita mga pastor murag busy gud ta sa mga ministry, Bible study, mga murag gikapoy na ta, no? Or kung sa ato mga member na busy sa trabaho, na very hard gyud ang kinabuhi, no? Unsay abi nato, Lord, murag bugat na kaayo, no? Or naingon ta na kung mas daghan ta gibuhat sa Ginoo, duol ta sa Dios, no? Pero nganong daghan ta gihimo, nganong mas daghan patag mga problema, no? Pero mga igsoon, ang covenant life, no, ang paglakaw uban sa tipan ng Dios, dili ni puno ng pressure kanang kabug-aton sa kinabuhi. Dili ni pagpugos aron dawaton ta sa Dios nga daghan ta gihimo, no? Kay kung daghan ta gihimo, dawaton sa Ginoo. Kung wala tay gihimo, di pud dawaton sa Ginoo. Dili ana ang covenant life nato. Dili ni maghatag sa ato og burden o kabug-aton sa kinabuhi. Kung naatay kabug-aton, no, ato siyang isipon niya, murag dili ni man ni sa gikan sa Ginoo, murag sa ato naman ni, kaya napagod tayo, no? Kasi kini dapat naging natural gyud, no? Natural gyud sa ato kinabuhi, no, nga magguwas, no? Sama gyud sa isa ka tubig nga moawas kung naay tuburan, sama sa isa ka natural nga liwanag kung naay dulom, no? Ang tinuod nga pag-i-evangelism, dili ni pugusay, dili ni sa pilitan, murag dili kumuadto, murag gikapoy nako para maging espiritual tayo, kundi kapag na-enjoy nato si Kristo sa atong kinabuhi, natural gyud na ang gospel muawa sa atong kinabuhi. Mo ning ingon si Pablo nga wala ko'y maulaw sa maayong balita, ngano kay ang gospel dili lang mensahe, kini mao ang gahom sa Dios.
Kaya kung naatay gospel, naatay gahom. Pero nag-ingon ta naatay gospel tapos lupay-pay tayo, wala tay power, murag perminti ta mahina, ibig sabihin walay gahom ang gospel. Mensahe ra na, no? So I bless you in the name of Jesus na naay gahom gyud ang gospel sa inyong kinabuhi. Point number 1, the finished work of Christ, no? Ang nahuman na trabaho ni Kristo na adiha sa atong simbahan sa tuya-tuya na it is finished. Ingon pa diha, nahuman na gyud. John 19:30. Dito sa cross, sa pagkalansang ni Hesukristo, miingon si Kristo, nahuman na. Dili siya nag-ingon nga padayon pa ninyo, mag-antos mo, magpakasakit ka mo. Dili na, kay nahuman na, no? Ingna atong mga igsuon, human na, no? Kompleto nang gisulbad ni Kristo ang ato mga sala. Si Satanas nga atong kaaway ug ang kamatayon nga magdala sa atong pasakit o paghukom, mga igsuon. Ang cross dili ra ni partial, dili ra ni half, kundi kompleto, perfect, 100% na kompleto na gyud ang victory na ato giangkon kay Hesukristo. Kay unsa ingon niya, nahuman na, tapos na, it is finished, no? Si Kristo mao ang kompleto nagsulbad ni ani. Daghong mga tawo karon na nagkinabuhi nga murag pildi gihapon, naa na sila'y complete victory kay Jesus. Ngurid perminti po guilty, perminti siya hadlok, perminti mag-worry sa iyong mga kinahanglan, kinsa man ang perminti magproblema diri, no? Pero ang kamauturan mga igsuon, nagdaog na si Kristo. Amen. Daog na si Kristo, panalo na. Pananglitan, no, na ay isa ka sundalo nga si gihapon og tago bisan human na ang gera, no? Nahadlok siya muguwas, kay abi niya mapatay siya, biniyag naapay mga kaaway, pero kaapoy kaayo siya, kay wala siya kabalo nga tapos na di ay ang gera, no? So sama ni sa mga Kristiyano nga tapos na ang problema, tapos na ang tanan, kay gisolve na ni Kristo, no? Pero dili ta magpareha sa sundalo nga abi niya dili pa human ang gera, tapos na. Amen. Nahuman na, kay si Kristo nagdaog naman, no? So dili na ta magkahadlok, no? Sama sa sundalo nga naay kahadlok. Ang evangelism dili kani pag away aron mo daog, no? Ngano magpunta man ta, mag-share man ta og gospel sa mga tao nga para magdaog ta, dili. Naa na tay kadaugan sa atong kinabuhi. Amen. So dili ta nag-evangelize para mo daog. Nagbarog ta kay unsa man naa na tay kadaugan nga gihimo na ni Kristo, no? Mao ka nang nagampo ta, dili kay wala na tay, nagampo ta kay murag natay pasakit, nagampo ta sa Ginoo kay naa na may tay kadaugan. Amen. Nagworship ta kay dili kay mangayo ta og bulig sa Ginoo, naghandag mga problema, mga kasakit, no? Nagworship ta sa Ginoo kay gihatag na niya ang victory, ang kadaugan kay Hesukristo nga siyang nahuman sa tanan natong mga problema, kay siya man ang Kristo. So mga igsuon, dili gyud ni pamaagi sa atong kusog, kundi pinaagi gyud sa gahom sa Dios. Kini ang gospel, no? Ang paglakaw uban sa saad sa Dios dili ni magsugod sa atong effort na kini ang akong himuon para malipay ang Ginoo, muhatag ko, magserbisyo ko, dili kani. Daghang mga tawo nag-ingon, Lord, murag kulang pang akong effort, murag kulang pang akong pag-ampo, murag kulang pa akong pagserbisyo kanimo, pero dili inaana ang gusto sa Ginoo. Ang sugod, ang sinugdanan gyud sa tanan,
accomplish na giperpekto na gyud ni Ginoo ni Jesus ang tanan, no? Nagsugot kini sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sama sa atong mga problema, sakit, mga kabigatan, no? Giantos na ni Jesus didto sa cross, no? So tapos na, human na, no? Point number 2, Christ is sufficient. Sakto og igo na gyud si Kristo. No, Psalms 23 nag-ingon si David, ang Ginoo ang ako magbalantay, wala ko'y kakulangan. Ingon pa na sa memory verse ni Janjan, no? Colossians 2:3, diha kang Kristo makita ang tanan na bahandi, no? Naanatay bahandi, no? Hindi kita pobre, naatay treasure, kinsa man ang atong treasure si Jesus. Kaya number 1, dili gyud ta magkumpara sa iba. O ikumpara nato ang ato mga kanabuhi sa ubang mga tawo, no? Daghang mga tao kino-compare nila, mas dako iyang sweldo, mas mayaman siya, nganong ako kanira akong trabaho, nganong mga estudyante, nganong kanira akong grades, nganong dili ko smart, nganong dili ko bright, no, sa mga ministry ug sa success sa uban. Murag mo inggit ta sa mga alam gana man ang ilang kinabuhi, no? Murag mga igsuon, ang pagkumpara ay dili kini gusto sa Ginoo, no? Ayaw sa Ginoo nga ikumpara nato ang ato kinabuhi sa uban, ma-insecure ta sila o magselo sa ilaha, nganong wala ka, nganong dato sila o ma-pressure ta, no? Kay ang tinuod nga confession nga naay covenant, naay gospel sa ilang kinabuhi, unsay ilang giingon, naa na kay Kristo, wala ko'y kulang. Amen? Sakto og igo na si Kristo. Christ is sufficient. Amen? Gospel dili kini mo change sa ato sitwasyon nato karon, no? Abi nato kay naatay gospel gaganda tayo. Kung naatay gospel yayaman tayo. Kung naatay gospel wala na tay problema. Dili. Ang una nga usbon o bag-uhon sa Ginoo ang ato kaisipan, kana ang unang pagbag-o nga gustong himuon sa Ginoo, dili ang atong sitwasyon. Pananglitan kini ang kinabuhi ni Joseph, no? Ang example ni Joseph, si Joseph sa Bible, no, gibaligya siya, gihimong ulipo na priso, pero wala siya ni biya sa gospel, sa covenant, sa promise sa Ginoo. Nasabta niya na naay absolute o dakong plano gyud ang Dios sa iyang kinabuhi bisan pa sa mga kasakit, no? Dili siya pareha sa iyang mga igsuon nga naa sila mga hinanakit, inggit, no, sa ilang igsuon nga si Joseph, no? Si David po dili pod perpekto ang iyang kinabuhi, no, pero nag-enjoy gid siya sa presensya sa Ginoo sa adlaw o gabi sa iyang kinabuhi, no? Si Saul nga katong hari sa Israel, no, na jealous siya kay David, no, pero si David nag-enjoy gud siya sa Emmanuel, kauban niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So unsa may magdumala sa atong kasing-kasing, no? Dili ang sitwasyon ang pinakadako nga problema, no? Kung unsay nagagovern o nagdumala sulod sa atong kasing-kasong, no, kini ang may dakong problema, no? Unsa may naghari sa atong kasing-kasing, kana ang malaking problema, no? Kung hinanakit, dili galit, no? Mahalaga, no? Dili ang sitwasyon, kasi kung ang sitwasyon dili maayok, pero kung ang imong kasing-kasing naa sa maayong lugar, no, na kay ebanghelyo, ang Ginoo kauban nimo, dili ka ma-move gyud, no? Oo. So naay duha ka tawo nga parehas ang ilang problema, pero ang isa bitter man, no, naa siya'y galit, pero ang isa magduol sa Ginoo. Unsa may piliun natin, magduol sa Ginoo o karoon tayo ng bitterness, kanang hinanakit, galit, no? Parehas lang ang sitwasyon, pero iba ang
kanilang reaction, iba ang nasa sentro ng kanilang kasing-kasing, no? So si Kristo igo na gyud, Emmanuel igo na gyud, at ang grasya sa Ginoo sakto na gyud sa atong kinabuhi. Number 3, ang eternal gospel, walay katapusang maayong balita, no? Ingon sa Isaiah 40 verse 8, ang pulong sa Ginoo magpadayon hangtod sa kahangturan, ang tanan mawala pero ang pulong sa Ginoo dili, no? Si Kristo mao gihapon, karon og sa katapusan, kahangturan, walay pagbag-o. Jesus is the same today, yesterday, and forever. Walay kabag-uhan, kausaban ang Ginoo, no? Ang panahon pabag-o-bag-o, magtaas og gas na mga tao, ekonomiya, ang emosyon, ang kalibutan, ngunit ang Ginoo wala gyud pag-usab. Unsahay moingon ta, Lord, murag gibiyaan mo nako, pero dili ingon inana ang Ginoo. Dili gyud siya magbiya sa iyang mga promise, no? Dili gyud siya magbilin, no? Ang Ginoo magtupad gyud sa iyang promise, no? Ang ebidensya nga naatay gospel sa atong kinabuhi, ang tawo nga naay gospel unsa may mugwa sa iyang bibig, Lord, salamat, thanksgiving, no? Sa kaluwasan nga naa sa atong kinabuhi, no? Ang disciples, no? Ang disipulo, ang disciple mao ang pagpahulay sa kompletong work sa Ginoo. Kung gusto gyud nato maging totoo tayong disciple ni Kristo, unsa may himuon nato, no? Magpahulay ta, no, sa ebanghelyo. Magpahulay kita sa gitapos na ni Kristo, no? Magpahulay kita sa kompletong background nga gihatag sa ato sa Ginoo, ang langit ug yuta, no? Gihatag kay Jesus at og sa iyang ngalan, no? So tawagon ra gyud nato ang pangalan ni Jesus, no? Kay dili ni pamaagi sa atong mga lakas, no? Konklusyon, no, ayaw pagpuyo nga murag pildi ka kung daog na si Kristo. Ayaw pagpuyo na murag kulang ka og kay igo na si Kristo. Ayaw pagpuyo na nakahadlok kay walay katapusan ang gospel. Amen. Unsa may covenant sa Ginoo, ang kinabuhi nga naay covenant, dapat sa adlaw-adlaw naatay kinabuhi nga kauban sa Ginoo. Sa tanang panahon, no, kauban naton si Jesus. Sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, no, ang si Jesus kauban nato, no? So I bless you in the name of Jesus, na mga igsoon, no, na dili ni patalintado, no, ang dili ni sa mga talintado lamang, no, kundi sa mga tao nga naay nag-enjoy sa gospel, no? Gamiton gyud ta sa Ginoo para sa mga next generation, kini ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. So God bless you.